Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Time check na to karon alas 12:16 sa udto. Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw, another episode na punta karon sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapaligon. Mayong adlaw kaninyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kininaon niya ang ining mamahimong paboritong oras sa pagbiniluay og opinyon o panahom. Gikan sa mga isyu sa katilingban nga angay nato nga tukion, hangtod nga naatay guest no karong adlaw. Nindot kayo atong adlaw kay bisan sa iyang kabisi, gitagaan gyud ta niya igong oras no. Late na ta naka-start karon kaya gikan pa mi dito sa among barangay no. Akong gitsikahan diri among guest nga gikan mi sa mong barangay gym kay naa dito nga ato ang mayor sa syudad sa Sugbo, kuyog sa ato mga e-bike drivers sa barangay Punta, Tisa, Calamba ug Labangon, kuyog sa ato kapitan diha si June Andales ug among god focal nga si Christine Andales. Pero karong tungura kauban nato karon ng usa ka leader kansang karera, usa ka ehemplo sa pailob ug serbisyo publiko. Gisugdan niya ang iyang journey diha mismo sa kasing-kasing sa komunidad. Isip usa ka barangay kapitan sa barangay Kugon Pardo. Naminaw sa pulso sa katawhan. Pinaagi sa katuigan nga pagpaningkamot og makanunayon nga pagsaka, gidala niya ang maong mga mithi gikan sa grassroots ngadto na sa hawanan sa magbabalaod sa atong dakbayan. Palihog atong dawaton, Cebu City Councilor Harry Iran. May buntag. Maingod to Cons. Maingod to Cons Grace og sa atong mga kadagkoan dinhi sa Bantay
radio Yeah. ug sa atong programa na Chika Advokasya. Hilabi na sa atong mga suki kayong tigpaminaw sa mga programa. Maayong udto ka naton tanan. Yes, maing udto ni mo diha Cons. But before ta mo dig deep no sa atong chika karong udtuha, atong tagaan si Cons Hari sa ato ang weekly question of the day. No, unsay question of the day nga gihatag sa katawhan da. Nami pa vote ba? Unsay i-question of the day sa atong guest. So ang pangutana, nindot daw kung ang konseho nga anaa sa syudad o munisipyo nagagikan gayud sa kabaranggayan. Agree or disagree? But later na niya to bagon. Okay? Karong tungura, atong ila-ilahon kung Cebu City, kaila niya tanan. Pero natay mga hook-up stations, no? Muna atong iplaila si Kutsila Hari, atong i-acknowledge first hand atong hookup stations 98.1 DYPS BT Radio. Maayong udto 107.1 Real Radio, 100.7 Power Radio Bisdak, ug 95.3 DYAJ One Heart Radio. Atong gilailahon ang ato ang konsihal karong udtuha. Kinsa si Hari Iran sa wala pa siya nahimong Cebu City Councilor. Once again, maayong udto Grace. Una, it is my honor nga gitagaan tag higayon nga maka-appeal sa inyong maayo kayong programa. Hari Iran is a typical person coming from the barangay of the city of Cebu. Diha Jimmy nagtubo sa barangay Kugunpardo. Nice. Yeah, we belong to a clan diha sa mga Abarkis clan, no? Sa poblasyon sa Pardo district. Nahimutang konsihal sa barangay in 1994. 21 pa tong edad. Ay, very Onya. young. Uy, started very young. Sayo kay gisugo sa serbisyo. Unya, in 2013, nahimutang kapitan. July of 2013. But our first election as a barangay captain in October of the same year. Yeah. Oh, yes, second term na ko na. Yeah, unya, re-elected in 2018. Okay. Then, last 2023, may re-elected election as kapitan. Then, in 2025, gitagaan taghigayon sa atong mga kahigalaan din sa syudad, di considered as one of the candidates sa kapartido, and in God's will, and the support sa mga tao, nahimutang usa sa mga konsehal din sa City of Cebu, sa South District. Yes, deserving sa kayo. Uy, no kanang gikan jud ka sa pinaka grassroots bitaw nga all the way up to the city council. Kanus ani mo na realize ko na kani pwede na ni akong biyaan ako Pardo in the good hands of the elected ones karon. Kanus aman kanang okay na mo. Okay na ako ang Kugon Pardo. To be honest, in 1997 pa lang, I really wanted to go out in public service. Kaya di yun lalim. I started at the age of 16. Ug ako yung na-experience, unsa ka demanding ang public service. You tend to deny your personal growth tungod kay di ka gusto nga ma-failure ka sa expectation sa imong mga katawan sa imong barangay. But siguro gihatag yung kahigayunan siguro nga maabota sa atong posisyon, no? In 2022, gihangyo gyud ta sa atong kadaghan sa City of Cebu, then Mayor Edgar Labella and Vice Mayor then Mike Rama nga i-appeal gyud ta sa lineup in 2022. Fortunately and unfortunately, wa ta kadaog, number 9 ta. We are 800 votes behind sa number 8. Number 8 na. Fortunately, tungod kay ato pang napadayon ang atong pag-alagad sa atong barangay. Tungod kay at So that time, win-win gihapon maski wa kasulod sa first try. yeah, at that time, Manggod, our number 1 councilor is not belong to the same group, and we are into a conclusion nga dili mi pareha og advocacy og agenda in delivering the services sa barangay. Correct. That's the fortunate ato. Unfortunately, what ka-serve sa entire City of Cebu. Yes. But this time, in 2025, nakaabot yung number 8
No? Diba? Number 8. Pag yun na, hinay lang. So mao ni natakaroon din sa atong syudad naning kamot nga maka-deliver what was expected by our constituents diha sa hawanan sa atong konseho. So meaning, kani si Anhing Edgar Labella o si former Mayor Mike Rama, mo gini ang nag-push nimo na tuturan or ikaw mismo murag gusto na gyud ko ani, ganahan ako mo serve in a wider scope na di lang sa barangay. Gusto ko makatilaw ang Subuanon sa serbisyong Hari Iran. Ngun ana. Again, as I said, I really wanted to go out in public service. But as a good soldier, then, so ilang yung nakita ang atong contribution sa atong community and the other neighboring barangays, we were considered then. So wasad ta kabalibad because usasad sa atong gitanaw nga makatabang sad ta sa syudad, of course sa candidacy sa atong mga kauban, especially sa atong incumbent Congressman Edo Rama, usay ito siya nga nag-awhag nako nga take a try, no? Take a try. Tanaw na to unsay pulsos mga tao at that time. So diha gigikan nila ang akong oportunidad paghatag nila nga kining kahigayunan nga naabot ko dinhi sa Cebu City Council. And ang syudad, no? Ang katawhan, wa gyud ang mahay cons. Makita gyud nimo unsa ka diha, no? Sa iyang chairmanship na Committee on Public Services. Kung makahinumdum ako mga followers dire, kani si Coach Hari Iran, nag-guest ni nako sa una sa barangayan, kapitan pa siya ato. Bit-bit niya yung 7 ka mga konsihal atong tayma. So wa nagahuot gyud sa stasyon na nato, no? Pero malipayon gyud kay ko kay maski pag naana siya karon, no? Higher level na. Highest level na ang iyang posisyon karon, pero down to earth gyud gihapon kayo. Hinaot di ka mausab cons, ha? Siguro tungod kay kahibaw man ta sa atong purpose why we present ourselves to serve, no? So servant gyud ta. Yes. Servant gyud ta. At the same time leader, but we will serve gyud to the best interest atong katawhan nga salig nato. Yes, follower gyud, no. A good leader is a good follower. Mao kana si Konsehal Hari Iran. May buntag ko si Pichi Abejo sa Barangay Pastil. Yes, good morning, good afternoon. Hi Cons, watching from Liluan. Yes, kwapaha oy. Kapitan Jerome Lee, maayong pagpamina o pagtanaw. Gwapo kaya akong guest karon ka. No, karon maghiskot ta Cons Hari. Unsa man gyud ang nalakip sa gitawag natong Committee on Public Services. Kabaw na ta basura, unsa pa man gyulain nga inclusion sa Committee on Public Services. Practically, wide ang coverage sa public service. It encompasses all other committees. Kaapil man ka sa education, Yes. peace and order, health, utilities. But dinhi sa Cebu City Council, set up nato ang imong committee na specific nga rule. What is presently the mandate of our Department of Public Services, mamao na ang atong focus sa legislation, no? Okay. But of course, di la kutob diha ang atong gipang advokasya. We can pass proposed legislation diha outside sa imong committee. But balik sa public services, kana sa DPS na tulo ka divisions. Okay. Sa atong solid waste management sa basura, naa sa atong tubig project, Okay. ug naa sa atong street lighting program. Oh, under gid na sa public services. Sa sit-up na to diha, we are collaborating that department of how we can improve or sustain the service of the city of Cebu in that particular department sa city government. Karon makahatag ka course bisag duha ka mga legislative priorities karon nga currently naa karon sa konseho. Yeah, daghan kayo. Number 1 sa atong committee, Liman ka daghan kaayo. sa atong committee alone, we have proposed legislation mandating, requiring na kining atong plastics, all types of plastic nga atong ma-generate, dili ni maabot sa atong final disposal o landfill. Importante ni tungod kay that would reduce the tons of basura nga atong i-dump dito, consequently, maubos atong gasto sa tipping fee and collection.
So importante mo balik ta sa atong RA 9003. Segregation at source, Yes. no? Mao, Segregation at source. Diha pod importante ang pagtinabangay sa mga kabaranggayan. Siyempre, example na ko among barangay, no? Konsari, nami program ang ilang mga plastic bottles, ilan nang isuro ko sa kasako, pulihan na magbugas. So magkugig yun og tapok o mga water bottles, mga plastic, any kinds of plastic mo, abot ka na ko sa kasako, among pulihan og bugas. Kay para makatabang ta sa syudad. No nga gamay na lang ang plastic nga o in fact di na gyud dapat wa na gyud plastic na atong ilabay dito sa asa ta maglabay. That's the gist of our ordinance. Mandating all barangays nga kolektahon yun na at source. No? So in that ordinance, gi-required na to ang city, ang barangays, and private establishment nga mag-set up yun og plastic receptacles, labi na spit ballots. Puro spit sa bottles. ko ang plastic. Then, atong i-implementar yun to katong EPR law. Mandating large establishment nga i-recover yun nila. Nagyo sa circular economy nga ilang i-recover, i-reuse, nya mo convert into a resource Yes. up to the last cycle sa paggamit, no? Importante na tungod kay makita na to ang plastic kay contributory kayo sa atong basura plus the source or rason sa atong flooding usab sa Mga syudad. baha, no? Baha. Grabe gyud. Murag di ra ba gyud kay basura ray manglutaw, no? Sus paita. Going back, another proposed legislation dihang importante kayo, kini atong amendatory ordinance atong scholarship program. No, controversial ra ba ni? Yes, kayo usad jud ko ana sa reactor. There was a proposal from the chairman of the Committee on Scholarship nga atong i-revise or improve ang atong implementing rules and regulations sa scholarship Yes. program. Sa ako pod nagpasar po kog amendatory ordinance para additional inclusion sa membership sa committee tungod kay presently ang membership sa committee wa ma-include ang aton chairman diya sa konseho sa Committee on Scholarship sa scholarship board. So every time na Ironic kayo. every time na discussion with respect sa scholarship, none of our members maka-articulate, maka-defend, or maka-unsa pa diha. Unsa pa, Mag-expound. So, usana sa importante kaayo nga legislation nga atong gipaabot nga mo move forward. That's on top of the new ordinance nga nag-increase sa atong scholarship subsidy sa mga estudyante from 10,000 to 15,000 pesos na karon. Just waiting for its implementation once budget is properly allocated sa programa. Sus, wa na gyud tay rason mo. Wa gyud rason nga di ka humag-eskwela kinaatay programs, initiatives to kaning scholarship program. Cons, gamay lang gyud kanay nangutan na diri. Mahumanon lang nato ang about sa basura. Ngano man tong ang binaliw nga naka-open man sila. Unsay stand ato sa council kuno. Nangutan na diri ngano naka-open man ang binaliw. Wa na kwenta ang mga biktima. Shed light please, Cons. Yeah, we were surprised last Tuesday during our executive session. Natos lang giimbitar. We learned nga naka-start na din sila. Since when? Ingon sila last Friday pa. But we will still look into about it kung sa katinuod. Kaya atong reklamo, kita'y may sige patawag nila. Oo. Nangayat nag-update sa investigation tungod kay nato'y nakalas. Walay update. Kinahanglan ta makahibaw sa ilang rehabilitation Efforts. Kinahanglan ta makahibaw sa resulta sa investigation sa DENR. Gusto ta makahibaw kung kanus ata makabalik. Considering ang City of Cebu mo'y dako kaayong naapektuhan niya ato. Correct. Not only the lives, not only the collection and disposal, but the budget impact sa maong hitabo. Munang we deserve to know what's really the score of that operation. So far karon wala pa mo kahibaw, Cons, kung kinsay naghatag nilang authority to reopen. I believe Member Garganera is on top of it. Okay. He in fact, he even asking the executive to review or revoke the permit of the operation for whatever reason. So ato siyang ipaluwa po niya kung unsa na yung status sa iyang pakisusi with respect sa mga
operation. Yes, ato na makuha ang tubag from Councilor Joel Garganera next week kay siya atong guest. Okay, so ato nga ipadayo na ato ang chika, humananing mubong pahinumdum. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Oras karong taknaa alas 12:36 sa udto. So atong gibiyaan ganina no ang about sa katong legislative priorities nga gihisgot ni Konsari. Karon tungura atong hisgutan infra na pod og utilities. So ambot ko naka dungog na ba mo about aning 4 billion nga offshore ramp project para makuhaan ng kahuot sa trapiko diha sa SRP. Konsari, please enlighten us kung unsa ning initiative sa kuan karon, Cebu karon. Yeah, thank you again. To be honest, I'm not very familiar, but nakabasa ta ini karon og sa mga milabay, importante nga component sa atong CCLEX. If this project pushes through, certainly makaluag yun sa atong na-experience nga trapiko diha sa South Road Properties. And it will transcend abot man ni sa atong padung sa Guadalupe siguro. It's very important nga ato ni madiscuss pag-ayo sa council. And rest assured, we will always support initiative sa atong transport sector. Kay sigurado ta, di lang kini makahatag og economic activity, makahatag og economic boom, makahatag yun convenience sa atong mga motorists day-to-day using the road. So hopefully, ma-realize ni nato ug dili ni makasugat og susama nga problema sa atong CBRT. Yes, okay. Karon bito pag ingon og 4 billion offshore ramp project, ang reaction sa mga tao, nanasad o pag ginahuman ang CBRT. No, so ingon na. So at least mo nang offshore kay para wa kaayoy ma-displace ta families, no. Kay kung ari maguta sa inland, magbayad na po tag right of way. 'Di ba na gasto na sad. Kay imo na po nang i-relocate ang mga pamilya nga maapektuhan sa road right of way. So kaning 4 billion offshore ramp project, hopefully 18 months man kuno na. Sakto ba, Cons? 18 months usa mahuman. Yeah, ato lang yung siguro ang City of Cebu maka-collaborate sa mga proponents and all aspects sa implementation, including the displacement, relocations, inconvenience, ma-address yun before any actual implementation started.
Yes, no, sakto yun. Mayong pagpaminaw ni Carol Gadiano diha sa Barangay Punta Princesa. Shout out to you. Sus, mautangan gyud ko sa mga taga-barangay basta dili na to announce, no? Karon cons, arita sa tubig o kuryente. Giunsa man pag-coordinate sa syudad sa ato ang providers no MCWD ug VECO aron matubag ang seguridad sa tubig ug kalig-on sa kuryente. Okay na ba ni atong MC? Wala problema atong MCWD board, ha? Yeah, this is one of the topic nga ang syudad ko angyod kanang focus kay ini labi na paghuman sa Bagyong Tino. Yes. The council have been very active in calling the attention of MCWD. Tungod kay after Tino, grabe man to atong kuhan sa tubig kaya nga putol man ang connections. Dito sa kabukiran naguba po ng atong service provider. And number 2, ato yung i-emphasize nga, they have to work hard in resolving sa non-revenue source, no? Nga source kada mga leakage na to. Yes. Kay dako ka nag-component sa ilang losses. Nahadlok man gayta kay di-announce nga na ay posible nga water rate increase, no? Bitaw. So, Katong nga hisgutan no nga 23 pesos per cubic meter nga pagsaka. yeah, some of our officials have been pushing for the rate increase just to save MCWD. Otherwise, maproblema gyud ang City of Cebu, no? So with the leadership karong bag-o, they're doing their best nga makasustain gyud ta sa atong serbisyo diha sa katawhan sa atong tubig. Kung watay tubig perting problema, kay ta sa challenges sa MCWD, we are buying at a higher rate and we are selling it to the public at a much lower rate. So kung napay non-revenue diha mga buslot, mga leakages, di matiman musamot gyud og Ang deplete ang problema, resources musamot. sa MCWD, that would result to non good performance. Lisod kay way tubig. Uy, mas may way kuryente kontras way tubig. Ligo, laba, hugas, sus paitag way tubig. Noon nga, lisod kayo og simbako no ibatan ta mawa ang MCWD. Musamot ang ato ang inyong problema ko kay anha magid na padong ninyo, no? Noon una diri sa barangay, nga kabis barangay ato na sad mi magyango-ngo sa mga konsehal sa syudad, no? What about sa kuryente cons? Naa ba tay unsay update? Wala. Di ra ba madayon tong giingon nga saka sa bayranan sa kuryente? Kumuri ba giat na sa itong mga listeners, no? Nga ayaw yung pa sa kaang bayad sa kuryente. Any increase, ma-apply man na sila sa ERC. Kita siguro sa city will just monitor and probably participate actively to discuss about any increase. But regulated man na sila, di ba? Sa ERC. So magpaabot lang yun ta. Ang controversial siguro kayo nga isgutanan sa kuryente, kining ato nabasahan nga all consumption sa ato mga purpose libre daw sila unya i-subsidize sa mga regular consumers. Nakabasa ko daghan ni reklamo. Ano ang mga consumer man? Why not government subsidize? If gusto yun na to tagaan o kanang tabang ang ato mga purpose beneficiary. Tinood, nakabasa ko ana na iniingon. Unsaon di pag-apply sa 4Ps kay gikapur kog trabaho. No paita. Ayaw in town pasaka bitaw tinuod no? Ayaw in town pagsaka bayad sa kuryente kay limuot na ra ba jud ka icons. Biski nga ka sa aircon alimuot jud kayo. Shout out di ay ni Sally Boyet Magno diha sa Barangay Punta. Okay, ari na ta karon sa nagsugod na ba kon sa inyong 4-day work week? Yeah, I think 1 month na takaron. 1 month na. Nakadungog ta basig i-lift na ang implementation next month. I'm not really sure. Wala pa sa takadawat og memorandum sa atong pag-adapt sa 4-day week work implementation sa Cebu City Government. Pero di ba ang mando, kung mo appeal sa 4 days work week, mo in og 7, mo out og 7, pero why labot ang mga frontline services like health, disaster, di ba? Mo man na siya. Ngano lagi ang City Health, kita mo na sila Thursday. Naaman siguro, Fridays lakutob Pero siguro. dili siguro ko ano. Mo start 8, mo sold sila og 12:30. Oo. Mo end at 6:30.
Okay, okay. Kamuha, ba't tsaka inyong gibalita na ko? Charing. No, so, pero karon no, naka 1 month naman. Tanaw ni mo, effective siya or better we go back to the usual Monday to Friday, 8 to 5? At any whatever nga scheme, it will run down to discipline. Kay gusto jud ka mo conserve og energy, there's a point sa office hours nga pwede i-shut down ang mga air conditioning unit, ang dili kay gamit nga suga, kana mga appliances na diha or mga i-unplug kung di ka necessary ba. Bisag mag 40 work pa ka or 5 days, still mao gyud mo i-practice, you can conserve energy. Di ba, mao man na, appeal man na sa inyong mando karon nga, kung mag-lunch break, pag mo ng aircon. Murag, Yeah. nakadungog ko na sa Cebu City nga murag initiative sa atong mayor, no? O sa konseho ba na nga, if mag-lunch break, pag mo ng aircon. Kana gyud ta tungod kay nag-break man mo wa may tao ta sa office kay mag-lunch mo, di ba? So it's very simple discipline. Kung nakaibaw gyud ta problema ta sa atong kuhan, maningkamot gyud ta whatever initiative nga maka-contribute ta to reduce our consumption. I think all offices have been doing unya sa Cebu City government naaman sa kuhan na sa mag-monitor, mag-inspect po na sila. Roving. Roving, bahala po roving. to. Roving yun. Abi Sa na, udto, gabi sa na, hapon, gabi, mag-roving sila Bitaw. if the offices had been complying with the directives. Yes, no, sa mandate gyud sa syudad. Karon kon siskutan nato ang pag-modernize no sa task force sa pag-monitor sa mga presyo sa merkado alang sa mga basic goods aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa inflation. Kons naabatay pagsaka sa presyo sa ato mga palaliton. Kabawi ang bugas pertigyong mahala. Oh, Yeah, ato nang na-fail kaya makadungog ta sa ato mga ordinaryong katawan. Why tag 20 pesos konsihal kap kay Bitaw. mahal na kayong bugas. Naam gayli barato diri sa may tabuan, limited ang supply sad. Yes. So I think one way we can monitor kanang yun atong digitalization yun sa price monitoring system. Yes. Nga makita day nato ba, no? Unya mas regular ang deployment nato sa atong task force to the different markets, dili lang during calamities. Monitor yun para makabantay ang atong mga tendera, mga negosyante nga dis la kapag binuang yun sa presyo, especially during calamities, no? Yeah, of course, coordination nato sa DTI and Department of Agriculture, it has to be constant para yun ka panalipdan ang interest sa mga tao nga mapiktuhan panahon sa kalamidad. Katong kapitan pa ka cons, naapod mo ang problema ha about sa presyo sa basic goods good. Di yun malikaya, naagyo yung mga bintahuso. Okay. Naagyo, no? Kaya naagyo tayo mga small, medium na mga tindahan, no? Nga, naa-under sa ato ang jurisdiction. Correct. Naagyo mo na importante kayo ang constant monitoring, pagpasabot nga, they have to share their responsibility. Dili tiwasan nato ang ato mga naglisod kayo mga kaigsunan panahon sa kalamidad. Gabaan ba yata? No? Nabiga ba? Naigi comment diri interactor nato no si Mergeline. Ingon siya nga naay sani? Na ako noy tag 48 per kilo sa tisa. Kami pod but limited ra bitaw. O naay barato pero limited ra. Katong gi-share ni Governor Pambari 4 katong 48 pesos kana sa mga Colonnade stores. Naapasan hantod ron. Ang katong benting bigas nato sa city naapa ba? Yeah, project man na sa atong NFA, managed by FTI. Ang problema lang kay namo yung mga requirements, you have to submit IDs tungod kay naa may limit ang atong i-share or ibaligya sa senior citizens, mga informal sectors, PWD, solo parents. So langan kayo kay paas kag requirements ID encode nila before nila ibaligya. But this is sila kabaligya, this is sila kahatag sa ilang stock to anybody, sila gyud mo dispose. Sila gyud mo hatag sa bugas, sila mo daw sa bayad. So langan kaayo considering the manpower pud nila. Mauna nga naay mga nanguli gikan sa mong barangay, tadugayan mo na human dito kuns. Alas 7 pa mi, alas 3 na mi nalangkat. So ing ano kay naay mga proseso
kinahanglan pa mo sabit. Pero natay interactor dire kon sa ingon siya kung bugas nganong kinahanglan pa man nga certain sectors lang ang makapalit. Nganong di kuno tanan ang pwede makapalit, total tanan man apektado. Actually, tanan. Sa ato lang mga vulnerable sectors, maximum of 30 kilos per month. Okay. Ya sa dili, 10 kilos. Muna, importante nga mag-encode sila to determine kung wa baka manobra. Yes. So, ang problema lang yun nato, if not the stocks, ang manpower nga ilang i-deploy sa matag kadiwa centers or barangays. Kuwas lang tao niya na. In fact, ang Cebu City nahunong. No? Giuna na to ang Mountain Barangays and hopefully, I read sa newspaper reports, statement from the city nga next month mo resume sa 20 kilong bigas. Hopefully, ato nang ma-spread out yun to all barangays tungod kay kahibaw man tanan yun na ngayawat. Uy, mangyawat gyud. Uy, maski katong mga soldado gani mo chat pa gyud. Kung nana ang 20 bigas sa tong barangay. Kanang mga wala pa gyud maabtan sa 20 bigas, maghuwat lang kita. Ultimo akong barangay, wa pa gyud maabti. No karon napa sila sa Mountain Barangays, but for sure by next month hinaot mabalik na no. Iklaro nato ningon si Konsehala Hari Iran katong vulnerable sector, seniors, PWD, 4Ps usa pa na diha. 30 kilos ang ilang mapalit. Kada Every buwan. month. But not one time. But yes, staggered. Mubalik tapon mong linya. Ay, Ginoo. Unya, kung di mo appeal sa vulnerable sector, pwede mo 10 kilos. So, magdaro mo 200 pesos. Ha? Ana lang. So, katong mga naghuwat, please, sa 20 bigas, di mo masigig pangulit, ha? Kaya, pwede baligyang bugas, ha? Okay, so, karong tungura cons, arita maghiskot sa public accountability. Mga common nga mga reklamo, ayaw na ni kalangay sa basura no kay ato naman na naiskutan ganina. Ari na punta sa suga sa kadalanan, which is appeal ka na no sa Committee on Public Services. Update on street lighting nato karon na cons. Yeah. Ang ato sila sa Sugbo, kanuna yun diha. Natay pila ka teams diha to respond sa mga requests coming from the barangays. Usahay lang, mahotdag stock atong DPS. Bitaw. So, it is very important, like me, coming from the barangay, every barangay has their own budget. Yes. They can always prepare the necessary program and allocate funds for their street lighting program. Kaya kaso ang Cebu City Government mahutdan, naatay mahatag sa atong constituent. That's very basic services nga di pwede natong langayon sa atong mga tao. No? But at any rate, kung naamgay concern sa street lighting, they can go directly to the barangays to report. If the barangay way kapasidad, manawag sa City Hall or maadto sa buhatan sa matag city officials to assist or murag ready na ang atong online one-stop shop pag-report sa atong mga concerns sa services sa Cebu City Government. No? Ato tong i-approvean ang budget nga diretso sa mayor ang tanang reklamo para ang mayor's office nasa ideya kung unsa na hitabo. Kay basig ang mga ubang departments nga nakadawat sa mga request, complaint, wasad mo tagad. So nindot na nga mechanism, feedback mechanism, no? Number 1, barangay, mga city officials, then mayor's office, then department concerned. Kay sigurado ko kung naalang yun, mo responde yun ang atong siyudad sa Sugbo diana. Correct, no? So, syaro di mo masugan. Pero, muna, no, sakto to gingon ni Konsari. Kita sa kabarangaya, nagitay budget, ana. Kay, in kaso, Kons, gitirador na po na mong suga diri, naawap na po na mong solar, nagitay ikadiga, no, nagitay ika-respondi nga pagtao ng suga. But, kung mahutdan ang syudad, ang barangay samot mahutdan, mauna mapatabang gid mi sa syudad. Pero, Kons, I don't know if aware ka ani ha. Na masad, for example ko no, wala ko nag-ingon ha nga tanan ha. Na mga barangay nga dili kaalyado. Dili dawato ng ilang request. Kay naa sila tao dito sa barangay, mao kunoy releasan. Na aware ba ka na Cons or kabaw na ka na daan? I beg to disagree. Okay. Nga dili dawaton ang request or complaint. Probably na instances nga during implementation
usay musod ni ang politika. Yes. Nga imbis adto sa atong legitimate Nga barangay officials, duly elected and trusted by the people, adto na sa laing nga mga personnel nga why accountability sa government. Correct. So mo na niingon yun nga all services from the city cascading to the barangays, it should be our barangay officials headed by our barangay captain. Para malikayan na ito ng gubot-gubot diha, lalis-lalis, intriga. Why not sugo na ito atong kapitan? Mga opisyalis nga giswilduhan, gisaligas katawhan, di ba? May tabo na. But as to the issue nga dili dawaton ang request, dawaton yun na. It's the Dawaton. implementation Yes. maka-problema. Sakto. Dawaton. Dawaton pero lain ang tagaan. Betaw no. So, Kasumay na. oo, kadisik ko sa hari. Sweeto kay ni kay sa benig barangay no. So, munang kami diri ang among nga radar parehas sa gidog radar kay maski konsehal na ni sa syudad ang iyang heart no. Ana ra gihapos ka barangayan. Muni pirmi na mong bunog din. Bunogo ni na mo pirmi sila. Kada mga dali na mo masampit no. Munang shout out sa atong mga konsehal uban diha no nga gahi kaayo patubagon pareplayon laha pagtayo gyud mo. Char. Okay, cons. Last na lang gyud. If ever magka-problema regarding Committee on Public Services, mga serbisyo under sa imong komitiba, open ba ang imong opisina nga direkta ming makaadto ato mga katawhan? No? Kay kabaw mo ang opisina ni Consari. Kuha na siya dito dakan kay tao. O dakan kay tao. Nang nangutana sila biya gahapon na. Di ba na siya stricto? Iko nga niingon gyud ko kani kaila na gyud ko ani kapitan pa ni siya kay 2010 man ko na ko sihal no. Kaila na niya BCLP ko. So manakano ko sus grabe. Layo pa gani gasagit na siya, no? Yeah, thank you sa pangutana. Public office is a public trust. So, tanan siguro nga mga client nga maadto sa government office deserve the most nindot nga accommodation. Di ba? Yes. Sa ato palang staff, magpahiyom na, unsay problema, unsay mahimo. So, my office is open. All type of services, if you think my office can extend help, labi na sa Committee on Public, tubig, suga, basura, health services, naaman sa tayo mga proponent nga pinangga punta nga one text away, mutubag sa mga medical assistance, mga services sama niya na malipay yun ang mga opisyalis sa City of Cebu nga inyong pahibawon nga nanginhalan mo ana because the mayor most of the time daghan sa nagyatiman. Yes. Malipay na ang mayor nga ang iyang mga konsehal and departments mo function yun as expected. Samot na kami diri yung mga konsehal nga siglag lali sa konseho, malipay po mi mudoon mo na mo dito niya magpatabang ginagmay. Ginagmay, no? Coming from the barangay, mao gina akong gi-master. Nga dili gyud mo gawas ang client nga dili kontento. Not necessarily atong mahatagan sa iyang gipangayo, but na kontento siya kung unsay angay buhaton. That's the kind of service nga atong gi-appeal diha sa atong legislative work. Yes, no, kung ako dili ko konsehal karon sa barangay, nang-apply na ko sa iyang opisina. Pwede jud ko dito sa kuan front desk. No, so naatay interactor diri. Good morning, good noon from Auntie Gigi Bakero. Jinky Alcontin sa ato ang Barangay Health Center, maayong pagpaminaw ninyo din ha. No, nya katong mga interaction ninyo. Bitaw kita ko ana niya kung smiling kaayo. Smiling jud na siya. As in, kung tanaw na baski pag katong di pa siya kusya sa syudad. Hinagad gud kay na siya as in. Karon, iyan ang tubagon ang question of the day. No, ato question of the day atong balikon, nindot daw kung ang konseho nga naa karon sa munisipyo o sa syudad nagagikan sa kabarangayan, agree or disagree ka, Cons Harry? Daghang salamat sa question of the day. I cannot disagree. No? Tinod man na tungod kay coming from the barangay, nya mo padung ka sa usa ka konseho sa
municipal or city is an advantage. Yes. Tungod kay, either you're a barangay councilor or a kapitan, you already exposed sa legislative work. Passing resolution, proposing ordinance, kay bawo na ka. And sa executive sa nga side, kay bawo na ka on sa problema sa imong community. Garbage collection, tubig, street lighting, peace and order, sports. So you can articulate diya sa konseho kung unsay priority legislative agenda nga imong iduso tungod kay diha sa barangay nagagikan ang tanang concern sa atong City of Cebu. Diba? Ing anak kanindot kung gikan sa barangay ato mga leaders kay di na nimot misti pa nimong seminaron oy nga muni karag kasagaran natong problema kay siya mismo 1990 kano sa nagsugod? Bago pa 1994. Tumabag-o pa 1994. In addition na Grace, for the information sa ato mga avid listeners, diha karon sa 17th sanggunian, there are 15 legislators coming from the barangays. But some legislators nga dili ka barangay pero mga abogado sad Yes. ug naa say mga expertise sa ilang field of advocacy. Yes. So diha sa konseho karon mga kabantay ka diha nga maningog yun, no? Maningog yun. Believe jud ka. Nindot ang in fairness to nindot ang ilang combination karon. Barangay, Pangkoy, Philip Sapra, Winston Pipito, Garganera, Andales, Harold Go, Arcelia, gikan Arcelia, halos di Garganera, Franklin Ong, Oh, ABC na to, no? Iski Federation President, No. Konsehal Nis Archibald, SK. Nindot ka. Nindot gyud ang ilang combination karon. Ingon dire ni Mergelin Bolgado, more power nimo Cons Harry. Good health unta pirmi para continue ang serbisyo. Thank you. Continue to pray for us, for the City of Cebu. Yes. Karon final message nimo Cons Harry para sa ato mga tigpaminaw sa imong advokasya sa Committee on Public Services ang pagsiguro nga ang matag lumulupyo sa atong syudad makatagamtam sa dekalidad, paspas ug makiangayong serbisyo gikan sa gobyerno. Once again, daghang salamat sa oportunidad. To our constituents sa City of Cebu, rest assured, this representation would continue to find ways nga makakontribute for our development sa City of Cebu. Dako kita problemas basura, but our mayor, together with our executive, together with our legislative department, have been work hand in hand. Lately, we successfully passed an appropriation ordinance supplemental budget number 1, and the bulk of it para sa atong basura, sa atong solid waste management, 400 million. That statement emphasize our support yun sa atong public services. Manginaot ko nga padayon na inyong pagsalig sa atong mga opisyales sa City Hall, sa kabarangayan, and hopefully all stakeholders will contribute for the betterment of our nag-inusarang Cebu City. Daghang salamat og maayong udto kanatong tanan. Grabe mo na magnangampanya, oy. Hindot kaayo no ang message sa ato ang akosihal sa syudad sa Subo, Hari Iran. Salamat kayo, Cons. Kay kahibaw ko, kikat pa session pag Martes, pahuway lang, City Hall, karon na po diri, laag-laag. Kaya, sana ka na nga magpaambit sa katauhan sa serbisyong Hari Iran. No? So, dili lang din natapos ang atong advokasya. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban namo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag nga si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Program Director o Station Manager June Carillo, o sa akong partner technician Kinon Sanchez. Kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana o kini ang chika o advokasya maayong hapon.
Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.